Nagisa sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ang kontrobersyal na kontraktor na si Cesara Diskaya. Sa pag-usig sa Senado nitong Lunes, kaniyang kinumpirma ang pagkakaroon ng 28 luxury cars at mariing pinabulaanan na galing ito sa buwis ng taong bayan. Dahil dito, kabilang sa mga tinanong ng mga senador ay kung kailan sila nag-engage sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sagot naman ni Diskaya na simula pa noong 2016 habang nasa 400 naman anya ang naging proyekto nila sa DPWH noong 2022 hanggang 2025. Kinuwestiyon din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang interes ng pamilya Diskaya sa luxury cars at kung saan nila ito gagamitin. Duda rin ng senador kung paanong na-afford ng mga ito ang lahat ng kanilang mga mamahaling kotse nang walang pandaraya sa mga kontrata sa flood control projects. Depensa ni Diskaya na ito ay galing sa kanilang kita. Bunsod na rin anya ng matagal na sila anyang nagtatrabaho bilang isang construction company. Sa panig naman ni Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Hontiveros, kaniyang kinumpirma kay Diskaya kung ilan ang tunay na bilang ng kanilang sasakyan, batay na rin sa bilang na kaniyang ipinahayag sa isang vlog ng isang journalist sa social media. Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers. Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Samantala nitong umaga ng Martes, tanging 2 lamang sa 12 luxury vehicles na nakalista ang nakita ng Bureau of Customs sa tahanan ng mag-asawang Diskaya sa Pasig matapos ang naging search warrant nito. Ito ay ang isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati. Binigyan naman ng customs ng hanggang bukas na palugit ang pamilya Diskaya upang isurrender ang kanilang luxury vehicles. Sa kabilang banda, habang hindi pa kasado ang composite team sa planong pagbuo ng Independent Commission ng Palasyo na sisiyasat sa issue, nagsimula na sa Kamara ngayong Martes ang unang pagdinig nito para sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.